Ayan mga kapadadyon, Sunday, Mayo 18. Ayan, at ito nga sa balita dito sa inquiry, look, President Ferdinand Marcos Jr. visit Alianza para sa Bagong Pilipinas headquarters on Saturday night as administration's slate holds Thanksgiving party. And in speech before the media, Mr. Marcos himself calls on Filipinos to set aside politics for now and calls it is a distractions to governments. So ito yun ang isinulat ng Daily Inquiry. So ibig sabihin meron silang Thanksgiving pagkatapos ng eleksyon nakaraang Mayo 12. So ano nangyari? Nung dumating si Pangulong Bongbong Marcos para sa Thanksgiving party, alam nyo ba guys, kung sino lang ang sumulpot? Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. So yun lang talaga, nag-iisang alyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umattend mismo sa Thanksgiving party na idinaos ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang sakit, no? Bakit kaya nasaan yung 11 na kaalyansa ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi sumipot dahil ba ay talunan o inuunsi itong si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil sila ay natalo at ito na yung ginawa nila, nilaglag mismo o iniwanan sa ere si Pangulong Bongbong Marcos. Napakasakit, 'di ba? Dahil pinaggastosan sila, ibinuhos ang lakas, ang makinarya, ang gastos para dito sa mga senatorial slate ng alyansa para sa pagbabago ng Pilipinas. Pero anong nangyari? Kahit man lang siguro talo tayo, kumbaga sana sinuportahan pa rin nila si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang nangyari, tinabla nila. Hindi sila dumating. Ang dumating lang doon itong Senator Ping Lacson, kasi nanalo naman si Senator Ping Lacson. Nakapasok naman sa Magic 12. Grabe, no? Ginawa nila kay Pangulo. Ginagamit. So ito yung sinasabi natin na talagang pagdating sa politiko, walang kaibigan, walang kumpare. At lalong-lalo na ito sa ginagawa nila kay kaya pala itong si Pangulong Bongbong Marcos medyo matamlay at meron siyang sinasabi na nga dito sa kanyang pahayag na i-take aside na lang natin yung politics kasi tapos na rin naman. Pero sa kaloob-looban, sa tingin nyo ba mga kapadadyon, itong nangyari sa Thanksgiving party na ini-Indian, itong si Pangulong Bongbong Marcos, nakakaramdam to ng pagkadismaya. Nakakaramdam din siya mismo kung paano nilaglag, iniwanan sa ere. Ay nako. At yun na nga ang sinasabi nila, gamitan na lang talaga. Pera-pera lang talaga kasi ka-imposible naman na hindi napunduhan. Kasi ang pagkakaalam nga natin sa mga balita at doon sa kanyang campaign manager ng Alyansang Bagong Pilipinas ay mahigit kumulang 20 billion pesos ang pundo. Pero ipinagtataka at isinisisi sa campaign manager ni Pangulo kung bakit ay natalo o hindi sila nakakuha ng majority vote sa Visayas at Mindanao. Sa palagay niyo ba guys, itong nangyari ngayon na laglagan, ito ba ay umpisa para wasakin ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos? O ito yung umpisa ng karma, tinatawag natin, dahil nakapokus sila tanan, nakapokus sila lahat sa paano nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte, paano nila ilaglag o paano nila siraan ang pamilyang Duterte. Kaya ito na ba siguro ang sinasabi na karma. Ang bilis ng karma, ang sakit
sa pakiramdam na iiwan ka sa iri ng mga dati mong pinagkakatiwalaan at kasamahan sa alyansang para sa bagong Pilipinas. Nakakaawa man, pero yan talaga ang realidad pagdating sa politiko. Ayan, meron dyan, bumabaliktad, ginagamit, manggagamit, lahat na ay nandyan na sa mga taong walang kadilikadisa, walang walang paninindigan at prinsipyo sa buhay. So ano sa tingin nyo guys? Ito bang Thanksgiving na uwi sa wala lang? Parang ang sakit, Mr. President, no? Na ikaw mismo nakakaranas kung paano iwanan sa ere, katulad ng ginawa mo kay Vice President Sara Duterte, na ginamit mo lang ang pamilyang Duterte para sa sarili mong interest. Kaya tuloy bumabalik sa iyo ang karma. Ayan, at bumabalik sa iyo ang mga lahat ng ginagawa mo kay Vice President Sara Duterte at sa pamilyang Duterte. Good luck sa inyong 3 taon pa na pamumuno ng ating bansa na hindi man lang nararamdaman ng taong bayan ang kaginhawaan at pag-unlad ng ating bansa. Yun lang guys, at maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng aking YouTube channel na Padajon Vlogs. At hanggang dito na lamang, please subscribe my YouTube channel na Padajon Vlogs, likes, mag-comment at mag-share sa bawat video na inyo nang napapanood. Mabuhay po tayong lahat mga kapwa kong OFW dito lamang po sa Jeddah, Saudi Arabia. Bye!